Hallelujah. So, kung meron tayong Bible, let us open our Bible in the Gospel according to St. John, chapter 10, verse 10. Ang sabi po ng John chapter 10, verse 10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Pero may magandang version po mga kapatid, sa Amplified Version ng John chapter 10, hindi lang po nagtatapos sa abundantly, kundi ang sabi doon, "The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it in abundance to the full." Sabi doon, hanggang sa mapuno. Pero may karugtong pa po mga kapatid, till it overflows. So ang plano ng Diyos sa bawat buhay natin mga kapatid, hindi lang po sagana, kundi ang gusto ng Panginoon tayo'y mag-uumapaw. Amen. Amen. Mayroon pa akong kakilalang, nagtanong ako kanina, sabi, kagabi, kung ilang minutes ako. So 10 to 15 minutes naman, pero ako, tingin ko po hindi mauubos yun eh. So mayroon pa akong kakilala, naghahayag din po ng salita ng Diyos. At every time na magkakausap kami, ang pinakaayaw niya pong i-preach is giving. Ayaw niya yung magpagbibigay, yung tithes. Bakit po? Ito yung number 1 katwiran niya at minsan naisip ko na tama. Naisip ko lang po. Sabi niya, bakit mo tuturuang magbibigay? Probinsya po sa amin eh. Yung mga tao doon magsasaka, umaattend nga, may putik-putik pa yung paa galing sa sakahan, galing sa bukid. Tapos tuturuan mong magbigay, yung pera nila, kasyang-kasya lang sa kanila yun. So naisip ko, siguro maybe, tama siya. Pero habang tumatagal po mga kapatid, habang binabasa ko po ang Bible, nakikita ko na ang susi pala upang magkaroon ng till it overflows, ang bawat buhay natin ay ang pagbibigay. Amen. Amen. So may dalawang senaryo po ako sa Bible na nakikita dito na I think napapanahon din po sa atin ngayon. Sabi nga po ng Malakay, ito hindi ko na ginamit nung sa Malakay. Kasi bakit? Masyadong bugbog na sa atin yan. Sabi doon, subukan kong ibigay. Kundi bubuksan ko, subukan daw. So, why not try? Pero dito mga kapatid, may nakikita po akong ibang verse na tungkol po sa pagbibigay. In 1 King chapter 17, ito magandang story po ito. 1 King chapter 17, verses 12 hanggang sa 16. So ang story po niyan ay tungkol po kay Elijah. Sinong nakakilala kay Elijah? Kumanta daw kanina. Hindi po yun. So si Elijah po is a prophet of God. At nang siya po ay naglayas, nagtago, ang sabi po ng chapter 16, kung umpisan po natin sa chapter 17 verse 1, nagtago po si Elijah. Ang story po niyan kasi sa chapter 60, to the, mga nakaraan pang chapter, ito po ay nakipagdigma po siya sa propeta ni Baal. Sinunod yung nag-offer. Tapos noon, dahil sabi ng propeta, papatayin daw si Elijah, kaya nagtago po si Elijah, lumayo po siya. At ang sabi sa kanya, isang propeta din nagsabi sa kanya, pumunta ka sa lugar na yon, may tubig doon ka iinom at may uwak na magpapadala sa iyo ng tinapay. So yun yung story, alam niyo na yung story noon. Until hanggang sa yung river na yon, yung ilog na yun ay natuyo. Wala na rin po yung uwak na nagdadala ng pagkain. Bakit natuyo na? Sobrang hirap na po. So ang sabi naman ng isa, pumunta ka doon sa bahay na ito. Dito na po umpisang verse 12. May isang babaeng balo doon at meron siyang isang anak. So dito, First King, basahin ko lang po mga kapatid para mas maunawaan natin. Napapanahon po ito ngayon. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon
at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. At tingnan niyo po, sa tindi ng hirap na dinanas nila, tagtuyot, walang ulan na dumating, namatay na yung mga halaman, namatay na yung mga hayop, at sabi niya, meron na lang kaming kaunting harina at kapatak na langis, yun na lang po yung natitira. At kapag lutuin ko na lang ito para makakain kami bago kami mamatay. Tingnan niyo po yung tindi ng kagutom nila. Meron na lang silang kaunti. Pero sabi ni Elijah, mga kapatid, gawin mo ito pagkat pangako ng Diyos, hindi kayo mauubusan. Amen. Pangako ng Diyos na kapag ito'y ginawa nila, bibigyan niya si Elijah, hindi sila mauubusan. At ginawa nga ng babae, mga kapatid, ang sabi ng verse 14 hanggang sa 16, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa kapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay parating papatakin ng may kapal. Verse 15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elijah at sila'y kumain si Elias at silang mag-ina. 16, ito yung pinakamagandang part. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Ito yung magandang pangako, mga kapatid. Uulitin ko po sa sinabi ng kapatid na kung makakilalang naghahayag ng Diyos, bakit mo pipiliting magbigay sila kayong kakarampot na lang meron sila? Nakuha niyo po? Pero tingnan niyo po yung babaeng ito. Sabi niya, meron kaming kakaunting harina, pangluto na lang at kapatak ng langis, pangprito siguro nila. Pero ang pangako ng Diyos, tingnan niyo po, ngayong araw na ito, niluto nila yon. Pero kinabukasan, pagtingin nila, meron na namang lamang, puno na naman yung langis, puno na naman yung harina. Kinabukasan ulit, niluto nila, meron na naman ulit, hanggang sa natapos ang tagutom. Amen. First, mga kapatid, to experience life to the full till it overflows, una, we must have a sacrificial heart. Yung pusong marunong magsakripisyo. Amen. Sasabihin mo, kapatid, ito na lang yung pera ko ngayon. Pangbayad ko sa kuryente, baka maputulan na kami. Pangbayad ko sa tubig, baka maputulan kay baka lang naman. Hindi pa naman. Laging paano kung, alam niyo yung paano kung, yung pamangkin ko laging gano'n, nag-uusap kami, tapos sabi niya, paano kung, laging may paano kung, maraming Kristiyano gano'n, paano kung, what if, diba? Paano kung, pero pangako ng Diyos, mga kapatid, magugutom na ang iba, pero ang anak ng Diyos kailanmay hindi niya hahayaang magugutom. Lalong-lalo sa pandemic ngayon, wala na akong trabaho. Yung anak ko kailangan ng gadget, kailangan namin ng internet, saan ako kukuha? Pero pangako ng Diyos, mga kapatid, maghirap na yung iba, huwag lang ikaw na naniniwala at nanampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan. Amen. Sacrifice. Matuto lang po tayong mag-sacrifice. At pangalawa, mga kapatid, ito yung nakikita ko sa Mark chapter 14. Although marami siyang mga katulad na verse o chapter sa Bible. In Mark chapter 14, verses 3 hanggang 9, ito po'y kwento tungkol sa isang babae na si Jesus Christ ay pumunta sa isang lugar at pumasok sa tahanan ni Simon. Habang nagkwekwentuhan sila, sabi doon, may narinig ito ng babae na nagngangalang Maria at pumasok siya doon na may daladalang alabastro at ito'y kanyang binasag sa paanan ng ating Panginoon at pinunasan ng kanyang buhok. At ang sabi doon, and the aroma was, and the room, yung kwarto daw po, yung bahay na yon is filled with the aroma, na puno daw po ng halimuyak. At ang sabi ng iba,
Kung alam lang ng taong ito, yung mga chismoso, chismosa, doon pa rin may chismoso, chismosa na, kaya huwag na kayo magtataka kung nandyan pa rin sa inyo yan. Ang sabi doon, kung alam lang ni Jesus na ito, na ang babaeng humawak sa kanya'y makasalanan, kung talagang propeta siya, alam niya sana. At meron din na magsabi, sayang yung pabango. Magkano yung halaga ng dinaryo na yon, ang pabango na yon? Ilang dinaryo? Sabi doon, 300 dinaryo. So, ang isang dinaryo daw po, ang sabi nila, is katumbas po ng isang araw na trabaho natin. So, magkano minimum natin ngayon? 537. So, yung 537, 300 dinaryo, isang taon halos yung pagkatrabaho mo doon. So, yung isang taong sahod mo, binasag mo lang doon sa taong yun. So sabi nila, kung alam na kung yung 300 denaryo na yun, kung ipamigay lang sana sa mga dukha, marami pang makikinabang. Diba? Sabihin mo, ba't ako magbibigay sa church? Bibigay ko na sa kapitbahay namin, walang makakain. Marami sana, pero ang sabi ng Panginoon, hayaan nyo ang ginawa ng babaeng ito, huwag nyo siyang pakialaman. Tapos in John and in Luke, ito yung kwento, nagtanong si Jesus Christ kay Simon. Sabi niya, Simon, meron akong kwento sa'yo. Meron akong itatanong sa'yo. Merong 2 tao nangutang. Yung isa, 1,000 yung inutang. Yung isa, 50. Ngayon, pareho silang hindi nakabayad. Alam niyo yung kwentong yun? Sabi niya, pareho silang hindi nakabayad. Pero dahil hindi sila nakabayad, ang sabi doon sa kanilang inutangan, okay na. Huwag nyo nang bayaran. Quits na yun. Kalimutan mo na yun. O, diba? Sarap mangutang ng gano'n, no? Yung inutangan mo, bilang sasabihin sa'yo, huwag mo nang bayaran. Kalimutan mo na yun. So sabi niya kay Simon, Simon, sino sa dalawa ang sa tingin mo ay ang magmamahal ng malaki doon sa kanilang inutangan? Anong sagot ni Simon? Doon sa umutang ng malaki. So sabi ni Jesus Christ kay Simon, Simon, you judge right. Tama yung sagot mo. Pero sa tingin ko po mga kapatid, hindi po kasi amount yung tinitingnan doon. For example, farmer or construction, yung medyo maiksi na mababang trabaho, konting mababa. Mangungutang ka ba ng 1 milyon kung ang kinikita mo sa isang araw ay 300 lang? Mangungutang ka ba ng 1 milyon kung 300? Siguro mangungutang ka ng 1 milyon kung yung kinikita mo is nag-a-average din ng 1 milyon. Pero tingnan mo, kahit 50 lang yung inutang niya, hindi pa rin siya nakabayad. Bakit? Sa ibang tao, yung 50 malaki na po yun. Pinakamalaki na po yun sa kanya. Pero ang sabi ni Simon, yung nag-utang ng malaki, yun yung magmamahal ng malaki. So sabi niya, ganun ang ginawa ng babae. Pinatawad siya ng malaki, magmamahal siya ng malaki. Alam po natin mga kapatid, kung alam lang po natin kung gaano kalaki yung kasalanan natin na pinatawad tayo ng Diyos, I think yung 1 milyon na ibibigay natin sa Diyos is not enough para doon sa kapatawaran ng ating kasalanan. Amen. Amen. Number 2, mga kapatid, we must have a grateful heart. Yung pusong mapasalamat. Dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw at ako ay nagkaroon ng bagong buhay. I think it is not enough to give God what we have. Amen. Hindi po sapat yung meron tayo na ibigay sa Diyos sa kaligtasang ibinigay niya sa atin. Amen. Kung alam niyo lang po yung buhay ko noon, alam ng asawa ko yan, matagal na kaming boyfriend, girlfriend dati, pero on and off. On and off kami. Lagi kaming nasa malayo kami sa isa't isa. Alam niyo yung naging life ko noon, ang dami kong bisyo, sumali ako sa frat, but when God called me, nung nagpakilala ang Diyos, dati walang direksyon yung buhay ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, binigyan niya ako ng bagong buhay, bagong pagkatao. Amen. Amen. And I think,
kung anong meron ako is not enough upang pasalamatan ng ating Panginoon. Amen. We must have a grateful heart. I know kahit tayo may kanya-kanya tayong kwento ng ating buhay. Meron tayong hindi magandang nakaraan. Pero salamat, nagpakilala ang Diyos sa atin, just like Maria. Muntik na siyang mamatay, pero siniligtas siya ng Diyos. The same with us, mga kapatid. Kaya nakikita ko, kahit anong meron siya, tingin niya it is not enough pa rin. At ang maganda, mga kapatid, ito yung nag-o-overflow sa kanyang buhay. Pagdating po ng verse 9 ng Mark chapter 14, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, saan man iparangal ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Ilang years na pong naganap ito? Mahigit 2,000 taon na po ang nakakaraan. Pero pangako ng Diyos, every time this gospel was preached, maaalala ang babaeng ito. Amen. That is overflow till it overflows. Amen. Kahit saan man lugar ipaparangal ang mabuting balitang ito, mababanggit din ang babae. Amen. Sino nakakilala ito? Alam kong alam na ng iba to. Pero sino nakakilala kay William? Kilala niyo po si William? Si William po, mga kapatid, malapit na pong malugi. Malapit na po siyang mamumulugi. Ito yung kwento niya. And until nasabi niya, Lord, ito na lang meron ako. Bibigay ko po. Magta-tithes po ako sa iyo. Nag-tithes po si William. Nagtayo po siya ng negosyo. And until nung nag-tithes siya, kumita yung kanyang negosyo. Yung 10% na tithes niya, ginawa niyang 20%. Hanggang sa lumago na naman yung kanyang negosyo, yung 20% na tithes niya, ginawa niyang 30%. Hindi niyo pong kilala si William? Hanggang sa nag-40%, 50%, hanggang sa ginawa niya 90% na yung tithes niya, 10% na lang yung sa kanya. That was year 1940s pa po nangyayari. At hanggang ngayon, malaking-malaki na po yung church nila. Alam niyo po kung sino si William? Hanggang ngayon, tinatangkilik po natin ang kanyang produkto. Si William Colgate. Diba? Sinong bumubing? Pabili kong Colgate, yung close-up. Bakit? Mas kilala ang Colgate na toothpaste. Amen. Hanggang ilan ba ang product ng Colgate? Meron na silang Palmolive. Yung Palmolive product din po ng Colgate yan. Diba? Ang dami na po nilang product. Bakit? Dahil sa ginawa po ni William. Hanggang ngayon, nakikilala pa rin ang kanyang pangalan. Amen. Nag-uumapaw pa rin ang biyaya sa kanyang buhay. Amen. Kaya kung gusto po na nating maranasan, dahil pangako ng Diyos, naparito ako upang kayo'y bigyan ng buhay. Binigyan na tayo ng buhay, pero hindi lamang doon nagtatapos. Ang gusto ng Panginoon, yung buhay na binigay niya sa atin, ito'y mag-uumapaw upang siya ay makilala at magakila sa bawat buhay natin. Amen. Ang ganda ng share ni Sis Clarice kanina. That is a light of overflow. Amen. Sino gustong makaranas ng overflow? Amen! Marunong po tayong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Amen! Amen. Huwag po nating isipin na wala na tayo, pero bilang pagtanaw ng utang na loob ng Diyos. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, pagdating po sa ganitong gawain, leaders, deacons, laging nag-aabono. Amen. Yung tanim, mga kapatid, kasi kami, lahi kaming magsasaka, yung tanim po, kailan po kailangan ng abono? Kailangan ng abono yung tanim kapag nakikita mong payat, hindi siya lumalago, hindi maganda yung bunga. Kaya yung farmer nag-aabono yan, inaalagaan niya. Pero kapag naalagaan niya, naabunuhan niya ng maganda, dumami yung bunga, sino ang unang nakikinabang? Siya din.
Amen. Kaya sa gawain ng Diyos, kung abono ka ng abono, pastor, abono na naman, pastor, ako na naman, pastor, abono na naman, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, dahil sa pag-aabono mong yan, aani ka ng marami. Amen. Huwag tayong matakot na magbigay sa Diyos. Amen. First, sacrificial heart. At pangalawa po, grateful heart. May gratitude. May tanaw ng may mapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa ating buhay na Diyos. Amen. So let us close our eyes. Tayo po'y manalangin. Huwag matakot mag-abono. Mas maraming abono, mas mataba ang halaman. Mas mataba ang halaman, mas maraming bunga. Mas maraming bunga, mas maraming aanihin. Mas maraming aanihin, mas maraming kakainin. Amen. Let us close our eyes. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat sa iyong salita, Panginoon. I know and we know, God, na itong mga halagang ito, it is not enough upang mapasalamatan ka namin, Panginoon. But we did it with sacrifice to God. Ito lang po meron kami. Ito po yung ibibigay namin sa iyo. Pagpalain mo kaming lahat ng narito, O Diyos. Lord, ang aming mga handog kaloob sa iyo, mga ikaw po, Panginoon. Pagpalain mong ito at pangako mo, Panginoon, that we will open the windows in heaven upang ibuhos sa amin ang masaganang pagpapalang nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Katulad ng babaeng itubalo sa book ni King, Panginoon, kasama ni Elijah, dumating man ang tagutom, pero hindi sila nauubusan. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na mula sa kayamanan mong hindi maubos-ubos, patuloy mong ibuhos sa amin ang lahat ng ito. Pagpalain mo kami lahat ng narito, Panginoon. Patuloy mong ibalik sa amin lahat ng aming mga kaloob, hustong takal, siksik, liglig, at nag-uumapaw pa. Maraming salamat at sa iyo ang lahat ng papuring pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.